kamusta kayo? May balita na naman tungkol sa SSS at mukhang may pagbabago na naman tayong kailangang paghandaan pagdating ng 2026. Kung medyo naguguluhan ka or napapakamot ng ulo, relax lang. Nandito tayo para linawin yan lahat, step by step. Ayan, tama ang nabasa mo. Tataas na naman ang SSS contribution. Baka ang unang pumasok sa isip mo, ano na naman to? Dagdag bawas na naman sa sahod? Kalma lang. Dito iisa-isahin natin lahat. Bakit ba ito nangyayari? Magkano ba talaga ang idadagdag? At higit sa lahat, para saan ba talaga mapupunta ang pera mo? Okay, umpisahan natin sa pinaka-basic na tanong. Bakit kailangan tumaas? Trip lang ba to ng SSS? Biglaan na lang ba? Well, ang sagot dyan ay hindi. May malalim at talagang planadong dahilan sa likod nito. Alam nyo, ang pagtaas na ito ay hindi basta-basta. Nakapaloob kasi ito sa isang batas, ang Social Security Act of 2018. Ibig sabihin, ito ay isang scheduled increase matagal nang nakaplano para siguraduhin matatag ang pondo ng SSS. At ano ba yung pinaka-goal nito? Simple lang, para masigurado na ang pondo ng SSS ay mananatiling malusog at may sapat na pera para bayaran ang mga benepisyo ng lahat ng miyembro. Kasama ka, dyan, ako, pati yung mga susunod pang henerasyon. Isipin mo na lang, investment ito para sa kinabukasan nating lahat. At siyempre, eto na. Ang tanong na alam kong pinaka-importante para sa budget nating lahat. Magkano na ba talaga ang magiging hulog? Huwag kang magpanik. Ibi-breakdown natin yan sa paraang simple lang at madaling intindihin. Okay, take a deep breath. Simula sa taong 2026, ang kabuuang contribution rate ay aangat na sa 15%. 15% ng iyong monthly salary credit. Mukhang ang laki, di ba? Pero teka muna. Hindi mo yan papasanin lahat mag-isa. Ito yung good news. Sa 15% na yan, 5% lang ang manggagaling direkta sa sahod mo bilang employee. Ang mas malaking parte, yung 10% ay babayaran ng employer mo. So tingnan mo, mas malaki pa nga ang share ng employer mo sa pag-iipon para sa future mo, di ba? Para mas malinaw, tingnan natin itong sample computation. Uulitin ko lang po ha, sample lang ito ha, para magka-idea ka lang. Pinakamainam pa rin na i-check mo yung official SSS contribution table para sa eksaktong halaga na para sa sahod mo. Ang importante dito ay makita mo kung paano siya hinahati sa iyo at sa kumpanya mo. Okay, ngayong alam na natin yung bakit at magkano, eto na ang pinaka-exciting na part para sa akin. Saan nga ba mapupunta ang bawat piso ng contribution mo? Tandaan natin, hindi ito gastos. Ito ay investment sa sarili mo. Una sa lahat, at ang pinaka-popular ay para sa iyong retirement. Isipin mo to, pagdating ng araw na hindi mo na kailangan o hindi mo na kayang magtrabaho, mayroon kang buwan ng pensyon na matatanggap. Ito yung long-term goal natin, isang komportable at panatag na pagtanda. Para naman sa ating mga miyembrong kababaihan, nandyan ang maternity benefit. Ito ay tulong pinansyal habang ikaw ay nagpapagaling matapos manganak. Malaking bagay to, lalo na sa isang napakahalagang yugto ng buhay ng isang pamilya. E paano kung magkasakit at hindi makapasok sa trabaho? Diyan naman papasok ang sickness benefit. Ito ay isang daily cash allowance na pwedeng makatulong para palitan yung nawalang kita habang ikaw ay nagpapagaling. Less stress, di ba? At hindi pa dyan nagtatapos. Ang dami pa. Mayroon ding disability benefit, death benefit at funeral benefit. At ngayon, mayroon na ring unemployment benefit para sa mga biglaang nawalan ng trabaho. So, yung contribution mo para siyang isang malaking safety net para sa iba't ibang sitwasyon sa buhay. So, para i-summarize natin ang lahat ng ating pinag-usapan, ano ba yung mga pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan dito? Pero bago yan, isang napaka-importanting paalala lang po. Ang impormasyong ibinabahagi natin dito ay para sa educational purposes lamang. Para po sa mga mahalagang desisyon tungkol sa inyong personal na pera, mas maganda po na kumonsulta tayo sa isang lisensyadong financial professional, okay? Okay, ito yung tatlong bagay na sana ay baunin ninyo. Una, tataas nga sa 15% ang SSS contribution sa 2026. Pangalawa, hindi ito biglaan. Ito ay nakasaad sa batas na ang layunin ay palakasin ang pondo ng SSS para sa future mo. At pangatlo, ang dagdag hulog na ito ay para rin sa mas matatag at mas magandang benepisyo para sa iyo at sa pamilya mo. So, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ngayong mas malinaw na sa inyo ang lahat, paano mo ngayon paghahandaan ang iyong financial future kasama ang SSS?
Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at sana'y nakatulong ang paliwanag na ito para maging mas handa ka sa darating na 2026. Thanks for watching Pinoy Benefits Guide. If you found these tips helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the bell to stay updated on all things about benefits for all Pinoys. See you in the next video.